Hi, ka-foodies! We're going historical today. So, we're gonna go to Jaran! Tada! Welcome to Las Casas de Acuzar na ang translation ay The Houses of the Acuzar. This is the receiving area. And merong viewing sa balcony. Sobrang ganda. So, para sa price range, para sa day tour, 2,500. Para sa overnight stay, 3,500 per pack. So, ito yung view ko for today. It's so pretty and beautiful. Ang ganda ng Pilipinas. How about you? Anong view mo? We started early, so parang exclusive yung walking tour. Na kung saan si Don Lorenzo Alberto Alonso po, nagkaroon siya noon ng 2 asawa. So talagang uso na noon pa man. So yung first wife po ni Don Lorenzo, si Paula Florentino, at sila po yung nagkaroon ng anak na nagngangalang Jose Alberto Alonso na naging kinatawan ng Pilipinas upang magrepresenta sa bansang Espanya. O sa panahon po natin, isang ambassador. And then yung ikalawang napangasawa po ni Don Lorenzo, si Brigida Quintos, at isa nga po sa kanilang mga naging anak, si Teodora Alonso. Father po ng ating national hero, si Dr. Jose Rizal. Pero yung nagmana po ng bahay, yung unang anak po, si Jose Alberto Alonso. Kasi nga po noon, itinuturing si Teodora Alonso as illegitimate child. Kaya hindi sa kanya napunta yung ari-arian ng kanyang ama. So noong mga panahon po na si Jose Alberto Alonso na nga, yung nakatira sa bahay, siya na yung may-ari nito, nakapag-asawa po siya. Ang pangalan naman, Teodora Formoso. So, this is the place dun sa iconic scene nung Juan Luna nung hinihila. Yung Dr. Rizal, siya po yung nagmana ng bahay. Dahil yung kanya po napangasawa, si Teodora Formoso, yung nagkaroon ng lihim na relasyon sa kapitan ng mga Guardia Civil. At dito po sa kwarto na ito, dito po itinulong ni Jose Alberto Alonso yung kanyang asawa ng higit kumulang 4 na taon. And then yung dalawang babae pa po sa larawan, sila pa po yung madalas magpakita sa bahay. Dahil sila pa po yung mga nagmay-ari. Kasi nga po noong mga time na ito pong Casa Binyan, hindi na po ginagamit nila Jose Alberto Alonso. Ibinenta niya po ito kay Doña Magdalena Arevalo-Leyva. And then si Doña Magdalena, ibinigay po yung bahay sa kanyang anak, si Isabel. And then si Isabel, nakapag-asawa po siya na nagngangalang Macario Marco, isang Espanyol, at nagkaroon po sila ng anak na pinangalan ng Pilar. So sa kanya po muling ipinamana yung bahay. Syempre, mandatory picture. At again, ang iconic na hagdan. Hindi sapat yung picture, so take 2. I-video natin ang pagbaba sa hagdan. It's a must na sundin yung Filipino tradition na magtanggal ng tsinelas. Ayan na, si Casa Quiapo. Po. Ayan, so again po, for our group, next host nga natin, Casa Quiapo, from Hidaga Street, Quiapo, Manila. So ito yung sinasabi ni Madam kanina, na bahay na galing sa Quiapo nung nag-tour siya doon. So ito po, yung Casa Quiapo, itinayo po ito taong 1867 sa pagmamay-ari po ni Don Rafael Enriquez. At mapapansin nyo nga po sa harapan po ng bahay, meron siya logo ng UP. Kasi nga po in the year 1908 up to 1926, nagsilbi po yung bahay na ito bilang kauna-unahang building ng University of the Philippines School of Fine Arts. Na kung saan ilan po sa ating mga kilalang Filipino artists, dito rin po nagsipang ensayo ng kanilang husay sa pagpinta, katulad po nila Fernando Marsolo at Carlos Botong Francisco. Pero nung mailipat na po yung paaralan sa Padre Pauro Street, Manila, yung bahay po na ito naging iba't ibang establishmento. So noon po nagkaroon dito ng bowling alley, girls and boys dormitory. Ito, hinanap ko pa talaga ang Casa de Quiapo. And inside, they have an art exhibit na pwede nyong bilhin. So, you just need to contact the owner. Mandatory signature po sa loob ng Casa de Quiapo. R? Per hour. Maximum of 4 people. Okay. Kung gusto nyo po maglibot on your own, so pwede kayo mag-rent ng cart, 900 pesos per hour. From Quezon po? Quezon Province. Unisan din po? Hindi. Hindi. Quezon Province. Masyadong malayo yun. So ito po yung Casa Unisan. Itinayo po ito taong 1839 sa pagmamay-ari po noon ni Antonio Maxilo. At ito rin po yung kauna-unahang bahay na yari sa bato na naitayo po noon sa Unisan. And then before, meron din po itong lihim na lagusan na kung saan ginamit po ng pamilya nang sila po'y tugisin ng mga Tulisanes.
Pero sa kasamaang palad po, natuklasan ng mga pulisan yung lihim na lagusan na yan, kaya yung pamilya po, doon na sila nasukol at doon na rin po sila pinagpapatay. Walang natira. May natira po. Ayan, sama naman si Madam. Sa pelikula, nagsilbi po yung bahay bilang tahanan ng mag-ama na si Kapitan Tiago at Maria Clara. Yeah, so ngayon po dito naman sa resort, sa unang palapag po ng bahay, meron po tayo dyan Bataan Death March Exhibit na kung saan after the tour, kung may free time po kayo, pwede nyo pong bisitahin yung bahay. Open po yan hanggang 5 p.m. And then yung bahay naman po sa gitna, yan naman po Casa Mexico, from Mexico, Pampanga din. At yan po yung natatanging bahay dito po sa Las Casas na hindi na po natagpuan sa kanyang original location. Sa pagmamay-ari po ni Don Primitivo Novicio, tiyuhin po siya ng Luna Brothers. Antonio Luna, one of our generals before, and Pauline Luna, asawa ni Vic Soto. At Juan Luna, our Philippine Master of Arts. And then mamaya po, pagpasok natin dyan, kakikitaan niyo po siya ng tinatawag na bulada. Familiar pa po ba kayo sa bulada? No. Yung ginagamit po ng mga lalaki pag nililigaw. Ano, joke? Yung bulada po, makitid na pasilyo ito. At nagsilbi po itong daan para sa isang uri ng alipin. Naalala niyo pa po ba yung dalawang uri ng alipin? Sa gigilid. Namamahay. Hindi po binabahay. So yung bulada po, nagsilbi itong daan para kay aliping sa gigilid. Ito na yung bulada, yung daan ng aliping sa gilid. Ito yung plancha. And then this one is a suitcase. Another is a kneeler. Cagayan Valley Houses. That's one of their suite na naka-Hermes for 169,000 a night. And I've got lots of pictures and kasama reveal. And yes, they are my generous aunts. Sila yung sponsor for this trip. This ends our walking tour. Sana nag-enjoy kayo. Ta-ta!